10 mga tao na nanalo sa loto ngunit biglang naghirap. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang pagkapanalo sa loto ay itinuturing na isang napakalaking swerte. Pero ang paggamit sa napanalunang pera ay nangangailangan ng tamang kaalaman upang hindi ito mawala ng biglaan. Katulad na lamang ng nangyari sa ilang mga tao na nanalo ng napakalaking halaga sa loto ngunit biglang naghirap dahil hindi nila ito nagamit ng tama. Pero kung ikaw ang tatanungin, anong gagawin mo kung sakali mang ikaw ang nanalo sa loto? At sa video ngang ito ay kikilalanin at tatalakayin natin ang 10 mga tao na sinwerte na, ngunit naghirap pa rin. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1, Michael Carroll. Si Michael Carroll ay isang ordinaryong tao na biglang yumaman noong 2002 matapos siyang manalo ng £9.7 million sa UK National Lottery. Siya ay isang 19 years old na nagkokolekta ng basura mula sa Norfolk, England. Ngunit noong November 2002 ay bumili si Carroll ng ticket sa lottery at hindi niya inaasahan ang malaking pagbabago sa kanyang buhay. At noon nga ay nanalo siya ng napakalaking halaga. Noong una ay namuhay pa rin siya ng simple, pero kalaunan ay nagsimula siyang gumastos ng paulit-ulit sa mga hindi naman importanteng mga bagay. Nagsimula si Carroll na gumastos ng labis. Bumili siya ng mga mamahaling kotse, bahay at nagdiwang ng magagarbong party. Ang kanyang pamumuhay ay napuno ng pagiging adik sa droga, alak at pakikisalamuha sa mga masasamang tao. Nagkaroon din siya ng maraming problema sa batas tulad ng pananakit at vandalism. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit siya naghirap ay dahil sa kakulangan niya ng kaalaman sa tamang pamamahala ng pera. Hindi siya humingi ng tulong mula sa mga eksperto kung paano gamitin ang kanyang yaman. Sa halip ay patuloy siyang gumastos ng walang maayos na plano. Nasira ang kanyang mga ari-arian dahil sa mga party at bisita na nagresulta sa malaking utang. At noong 2006, 4 na taon matapos ang kanyang pagkapanalo, ay sinabi ni Carroll na halos wala na siyang pera. Bumalik siya sa kanyang dating trabaho bilang tagapagkolekta ng basura at kinailangang harapin ang katotohanan na ang kanyang yaman ay naubos na. Ang kanyang kwento ay nagsilbing warning sa iba pang mga nanalo sa lottery tungkol sa kahalagahan ng tamang pamamahala ng pera. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari, ay nagpakita si Carroll ng tibay ng loob at kakayahang bumangon mula sa pagkabagsak. Noong 2019 ay iniulat na siya ay muling namuhay ng simple at natuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Siya ay nagtatrabaho at namumuhay ng tahimik, malayo sa magulong nakaraan. Number 2, Suzanne Mullins. Si Suzanne Mullins ay nanalo ng $4.2 million sa Virginia Lottery noong 1993. Pinili niyang makatanggap ng $47,778 taon-taon sa loob ng 20 years para matulungan ang kanyang pamilya. Ngunit, nagdesisyon siyang kunin agad ang natitirang pera sa pamamagitan ng isang utang mula sa Company Lottery Financial. Nag-loan siya ng $197,746.15 mula sa kumpanyang ito. At iniisip na magandang idea ito para magamit agad ang malaking halaga. Ngunit sa kasamaang palad ay nagpatuloy siyang mag-utang at nagkaproblema. At isang malaking dahilan ng kanyang pagkakautang ay ang mataas na gastos sa kalusugan ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang manugang na nagkasakit ng malubha. Dahil dito ay napilitan siyang mangutang pa para sa mga bayarin sa hospital. Subalit, noong 2004 ay tumigil si Suzanne sa pagbabayad ng utang sa Lottery Financial. Dahil dito ay kinasuhan siya ng kumpanya at ang korte ay nag-utos na bayaran niya ang $154,147. Sa panahong ito ay halos ubos na ang kanyang pera mula sa premyo. Ipinakita ng kaso kung gaano kalala ang kanyang sitwasyon dahil sa mga maling desisyon hinggil sa pera. Sa kabilang banda, ang kwento ni Suzanne Mullins ay itinuturing na isang mahalagang aral patungkol sa tamang paghawak ng pera. Dahil sa kakulangan ng tamang kaalaman at hindi maingat na paggamit ng kanyang premyo, ay nabaon siya sa utang. Ipinapakita nito na kahit ang malaking halaga ng pera ay maaaring magdulot ng problema kung hindi ito gagamitin ng maayos. Number 3, Jack Whittaker. Si Jack Whittaker ay isang negosyante bago siya nanalo ng $315 million sa Powerball Lottery noong December 2002. Meron siyang construction company sa West Virginia kung kaya't komportable na ang kanyang buhay bago pa man siya manalo.
Kilala siya sa kanilang komunidad bilang isang mabait at matulungin na tao. At nang manalo siya sa lottery ay itinuring siya na may pinakamalaking premyo sa kasaysayan ng US Lottery noong panahong iyon. Pinili niyang kunin ang one-time payment na nagkakahalaga ng $113.4 million pagkatapos ng buwis. Agad siyang nag-donate ng millions of dollars sa charity at simbahan. Nagtayo rin siya ng Jack Whittaker Foundation para tumulong sa mga mahihirap na pamilya sa kanilang lugar. Ngunit nagbago ang kanyang buhay sa hindi inaasahang pagkakataon. Ilang buwan matapos siyang manalo ay ninakaw ang $545,000 cash mula sa kanyang sasakyan. At kahit may nangyaring ganitong insidente ay patuloy pa rin siyang nagdala ng malaking halaga ng pera kung kaya't ilang beses pa siyang ninakawan. Bukod dito, nagkaroon din siya ng mga problema sa batas. Nasangkot ang kanyang mga negosyo sa ilang kaso at siya ay naaresto dahil sa pagmamaneho ng lasing. Nagbago ang kanyang ugali at naging madalas siyang magalit. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang mamatay ang kanyang 17 years old na apo na si Brandy Bragg noong 2004 dahil sa overdose. Nawawala si Brandy ng ilang araw bago siya matagpuan. Ang trahedya ay nagdulot ng matinding kalungkutan kay Whittaker. Pagkatapos nito ay namatay rin ang ina ni Brandy na nagdagdag pa sa mga problema ni Whittaker. At sa mga sumunod na taon ay unti-unting naubos ang kanyang yaman dahil sa walang tigil na paggastos, pamimigay ng pera sa mga di karapat-dapat na tao at mga legal fees. Kaugnay nito, noong 2020 ay iniulat na muling naghirap si Whittaker at halos wala nang natira sa kanyang mga pera. Naging halimbawa siya ng kasabihan na money can't buy happiness dahil kahit nanalo siya ng napakalaking halaga ay hindi niya natagpuan ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Ang kwento ni Jack Whittaker ay isang paalala na ang malaking kayamanan ay may kasamang malaking responsibilidad at maaaring magdala ng problema kung hindi maayos ang paghawak nito. Number 4. Jeffrey Dampier. Si Jeffrey Dampier ay nakilala dahil sa kanyang pagkapanalo ng napakalaking halaga sa lottery. Noong 1996 ay nanalo siya ng $20 million sa Illinois Lottery. Dahil dito ay biglang nagbago ang kanyang buhay mula sa pagiging simpleng trabahador sa factory hanggang sa siya ay maging isang milyonaryo. Ginamit agad ni Dampier ang kanyang pera para tulungan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Nagbigay siya ng pera, bumili ng mga bahay at nagpatayo ng mga negosyo para sa kanila. At isa sa mga negosyong itinayo niya ay ang Cashmere Popcorn sa Tampa, Florida. Noong una ay mukhang maayos ang paggamit niya ng pera at nagtagumpay sa negosyo. Ngunit ang sobrang pagtulong ni Dampier ay nagdulot din ng problema. Marami sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan ang naging tamad at umaasa na lang sa kanya. Ang labis niyang pagtulong ay nagdulot ng away at tampuhan sa pamilya. At naging dahilan ito ng hindi pagkakaintindihan. Subalit, ang pinakamatinding trahedya na nangyari sa buhay ni Dampier ay ang kanyang marahas na kamatayan. Noong 2005, siya ay pinatay ng kanyang sister-in-law na si Victoria Jackson at ng boyfriend nito na si Nathaniel Jackson. Ayon sa mga report ay pinilit nila si Dampier na magpunta sa isang liblib na lugar sa Tampa, Florida at doon siya binaril sa ulo. At ang dahilan ng pagpatay sa kanya ay ang pera. Inisip nila na ang yaman ni Dampier ay magbibigay sa kanila ng masaganang buhay. Pero nauwi ito sa kanilang pagkakulong at pagkawasak ng kanilang buhay. Samantala, kahit milyonaryo na si Dampier ay naghirap pa rin siya sa kanyang personal na buhay. Ang kanyang pagiging mapagbigay ay hindi sapat para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Sa halip ay nagdulot ito ng inggitan, galit at kasakiman na humantong sa kanyang trahedya at marahas na kamatayan. Number 5. William Bud Post. Si William Bud Post ay naging instant millionaire matapos siyang manalo ng $16.2 million sa Pennsylvania Lottery noong 1988. Si William Bud Post ay isang ordinaryong tao lamang na nagkaroon ng malaking swerte nang manalo siya sa lottery. Bago siya manalo, si Post ay nagtrabaho sa iba't ibang mga amo na nagpapasahod lamang ng mababang halaga at madalas din siyang nagigipit sa pera. Noong 1988 ay bumili siya ng ticket sa lottery na naging dahilan upang manalo siya ng $16.2 million na premyo. Ang malaking halaga na ito ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na may ahon ang kanyang sarili mula sa kahirapan.
Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nagtagal ang kanyang yaman dahil matapos matanggap ang kanyang premyo, si Post ay gumawa ng sunod-sunod na maling desisyon. Una ay bumili siya ng mamahaling bahay, mga kotse at gumastos sa iba pang luho. Ngunit dahil sa hindi tamang pamamahala ng pera at maling mga kaibigan, ay mabilis na naubos ang yaman na kanyang napanalunan. Isa sa mga naging problema ni Post ay ang kanyang pamilya. Ang kanyang kapatid na babae ay nagsampa ng kaso laban sa kanya na nagresulta sa pagkawala ng malaking bahagi ng kanyang pera. Bukod dito, kinuha naman ng kanyang asawa ang bahagi ng kanyang kayamanan matapos silang maghiwalay. Ang mga bayarin sa korte at utang ay patuloy na dumami na nagpalala sa kanyang sitwasyon. Maliban sa mga problema sa pamilya, si Post ay naging biktima rin ng mga mapagsamantalang tao. Ang kanyang dating landlady, halimbawa, ay nagsampa ng kaso laban sa kanya na nagresulta ng pagkawala ng kanyang mga ari-arian. Nahikayat rin siya sa mga hindi magandang negosyo at mga investments na nagresulta sa pagkawala ng natitira niyang pera. At dahil sa patuloy na pagtaas ng kanyang utang at hindi tamang pamamahala ng pera, ay nauwi si Post sa pagkakabaon sa kahirapan. Sa kabila nito, si Post ay namatay noong 2006 sa edad na 66 bilang isang mahirap. Ang kanyang buhay ay nagpapakita na ang yaman ay hindi laging nagdadala ng kaligayahan at tagumpay dahil kung hindi maayos ang pamamahala ng pera at mali ang mga desisyon ay maaaring mauwi sa kahirapan kahit gaano pa kalaki ang napanalunan. Number 6, Callie Rogers. Si Callie Rogers ay isang Briton na sumikat noong 2003 matapos siyang manalo ng £1,870,000 sa National Lottery sa edad na 16. Siya ang pinakabatang nanalo ng lottery sa United Kingdom. Pero ang kanyang kwento ay nagtuturo ng mahalagang aral tungkol sa mga panganib ng hindi maayos na paggamit ng pera. Pero bago siya manalo, ay isa siyang simpleng teenager na nagtatrabaho bilang cashier sa isang tindahan. At nang manalo siya ng malaking halaga ng pera, ay agad siyang na-excite at nagsimulang gumastos ng sobra-sobra. Bumili siya ng mamahaling mga damit, kotse at bahay. Nagbigay din siya ng maraming pera sa kanyang pamilya at mga kaibigan at nagdiwang ng magagarbong party. Bukod dito, isa sa mga malaking gastusin ni Callie ay ang mga cosmetic surgery. Gumastos siya ng malaking halaga para baguhin ang kanyang hitsura, kabilang narito ang breast implants. Subalit sa kabila ng mga mamahaling bagay ay unti-unti siyang nalungkot at nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Ang biglaang yaman ay nagdala rin ng mga maling kaibigan na nagsamantala sa kanya. Naramdaman rin niya ang presyo mula sa publiko at media. At dahil sa sunod-sunod na paggastos at kawalan ng kaalaman sa pamamahala ng pera ay nauwi sa pagkalugi si Callie. Pagkatapos ng 6 na taon ay halos wala nang natira sa kanyang pera. Inamin niya na ginastos niya ang kanyang pera sa mga luho at hindi sa mga bagay na mas mahalaga. Naging masama pa ang sitwasyon dahil sa kanyang pagkalulong sa droga at alak at nagkaroon siya ng mga legal problems. Sa huli ay natutunan ni Callie ang mahahalagang aral mula sa kanyang karanasan. Bumalik siya sa simpleng pamumuhay at muling nagtrabaho para sa kanyang mga anak. Bagamat nawala ang kanyang kayamanan ay nagkaroon siya ng mas magandang pananaw sa buhay. Nagsilbi ring inspirasyon si Callie sa iba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang kwento. Ipinakita niya na ang tamang pamamahala ng pera at ang pagpapahalaga sa tunay na halaga ng mga bagay ay mas mahalaga kaysa sa material treasure. Number 7, Evelyn Adams. Si Evelyn Adams ay sumikat dahil 2 beses siyang nanalo sa New Jersey Lottery noong 1985 at 1986. Mahirap man itong paniwalaan pero nangyari ito sa kanya. At ang kabuuan ng kanyang napanalunan ay nagkakahalaga ng halos $5.4 million na itinuturing na malaking halaga noong panahong iyon. Samantala, nang manalo siya sa lottery ay bigla siyang nagkaroon ng maraming pera. Bumili siya ng mga mamahaling kotse, bahay at jewelries. Naging mapagbigay din siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan at madalas siyang nagbibigay ng pera at mga regalo. Bukod dito ay nag-invest din siya sa iba't ibang mga negosyo. Pero bakit kaya siya naghirap? Ang kwento ni Evelyn Adams ay nagpapakita ng maling paggamit ng pera. Mabilis na naubos ang kanyang yaman dahil sa ilang kadahilanan. Una, wala siyang sapat na kaalaman sa tamang paggamit ng pera at pamumuhunan. Marami siyang pinasukang negosyo ngunit nalugi lamang ito.
Pangalawa, naging sobrang mapagbigay siya sa mga tao sa kanyang paligid kaya labis siyang gumastos. Marami rin ang nangutang at humingi ng tulong sa kanya na hindi na niya nabawi. Dagdag pa rito, isa pang dahilan ng kanyang paghihirap ay ang pagsusugal. Matapos siyang manalo ng 2 beses sa lottery, ay naging addict siya sa pagsusugal. Maraming pera ang nawala sa kanya sa kasino. Dahil dito ay naubos ang halos lahat ng kanyang napanalunan. Ang kwento ni Evelyn Adams ay hindi lang tungkol sa swerte sa lottery, kundi pati na rin sa mga aral na kapupulutan ng napakahalagang aral sa buhay. Ipinapakita nito na ang malaking halaga ng pera ay maaaring mawala kung hindi ito maayos na pinamamahalaan. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng tamang kaalaman tungkol sa pera at pamumuhunan para mapanatili at mapalago ang yaman. At hindi lahat ay kayang bilhin ng pera tulad na lamang ng tunay na kaligayahan at pagmamahal. Number 8, Sharon Tirabassi. Si Sharon Tirabassi ay isang Canadian na nanalo ng $10.5 million sa lottery noong 2004. Bago siya nanalo, ay isa siyang single mother na nagtatrabaho sa isang low-salary job sa Hamilton, Ontario. Ngunit ang biglang pagyaman niya ay nagdala ng malaking pagbabago sa kanyang buhay, pero hindi rin ito nagtagal. Pagkatapos matanggap ang pera ay nagsimulang gumastos ng malaki si Sharon. Nagbigay siya ng mga pera sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kaibigan. Nag-donate din siya sa mga nangangailangan at bumili ng malaking bahay at mamahaling kotse. Bukod pa dito, nagbakasyon din siya sa iba't ibang lugar at bumili ng mga branded na damit at mga jewelries. Ngunit hindi naglaan si Sharon ng oras para matutunan ang tamang paghawak at paggamit ng pera. Hindi siya kumonsulta sa mga financial advisor o nag-invest sa mga investors. Gayon din, ay patuloy siyang namuhay ng marangya at hindi niya napansin na unti-unti nang nauubos ang kanyang pera. Hindi rin siya naghanda para sa mga gastusin tulad ng buwis at maintenance ng kanyang mga properties. Samantala, pagkalipas ng ilang taon, ay unti-unting naubos ang kanyang yaman. Noong 2007, 3 taon matapos siyang manalo, ay nagsimulang maramdaman ni Sharon ang bigat ng kanyang mga gastusin. Dahil dito, ay kinailangan niyang ibenta ang kanyang malaking bahay at mga kotse para mabayaran ang kanyang mga utang. Subalit, ang natitira niyang pera ay nawala din dahil sa hindi tamang pamamahala at paggamit dito. Noong 2012 naman ay bumalik si Sharon sa dati niyang pamumuhay bilang isang ordinaryong manggagawa. Muli siyang nagtrabaho sa mababang sahod na trabaho at namuhay ng simple kasama ang kanyang mga anak. Ang kanyang kwento ay nagsilbing aral sa marami tungkol sa kahalagahan ng tamang pamamahala ng pera at ang panganib ng biglaang pagyaman na hindi pinangangalagaan at pinagpaplanuhan ng maayos. Sa kabila nito, si Sharon Tirabassi ay naging halimbawa ng kung paano ang biglaang yaman ay maaaring magdulot ng problema kung hindi ito imamanage ng tama. Gayon din, ang kanyang karanasan ay nagsilbing paalala sa lahat ng nangangarap na manalo ng malaking halaga sa lottery na ang tamang kaalaman sa paghawak ng pera ay mahalaga para mapanatili ang yaman at maiwasan ang pagbagsak sa kahirapan. Number 9, David Lee Edwards. Si David Lee Edwards ay isang dating trabahador na naging milyonaryo noong nanalo siya ng $27 million sa Powerball Lottery noong 2001. Bago siya manalo, ay humarap muna siya sa maraming problema tulad ng kawalan ng trabaho at sa kalusugan. Pagkatapos niyang manalo, ay agad niyang binago ang kanyang buhay. Bumili siya ng malaking bahay sa Florida na nagkakahalaga ng $1.6 million at pinalamutian ito ng mga mamahaling gamit. Bumili rin siya ng mga mamahaling kotse tulad ng Lamborghini at Dodge Viper. Maliban pa dito ay gumastos din siya ng malaking halaga para sa mga jewelries at damit para sa kanyang sarili at sa kanyang bagong asawa na si Shona. Bukod sa bahay at mga kotse, bumili rin si Edwards ng iba pang mga properties sa Kentucky at California. Sinubukan din niyang magnegosyo pero karamihan sa mga ito ay nalugi. At isa sa mga malaking pagkakamali niya ay ang pag-invest sa mga bagay na hindi niya naiintindihan, tulad ng mga timeshare properties na mabilis na bumaba ang halaga. Ngunit hindi nagtagal, si Edwards at ang kanyang asawa ay naadik sa droga. Ang kanilang bisyo sa cocaine at sa iba pang ipinagbabawal na gamot ay nagdulot ng malaking problema sa kanilang buhay. Ang kanilang marangyang pamumuhay at walang tigil na paggastos ay naging dahilan kung bakit mabilis na naubos ang kanilang yaman.
Samantala, sa loob ng 5 taon mula nang siya ay manalo, ay halos wala nang natira sa pera ni Edwards. Naibenta o na-foreclose na rin ang kanilang mga properties at na-repossess ang kanilang mga kotse. Ang mag-asawa ay napilitang manirahan sa mga murang motel at kalaunan ay nanirahan sa isang maliit na apartment. At noong 2013, si David Lee Edwards ay namatay na halos walang natirang pera. Nagkasakit siya dahil sa mga komplikasyon sa kalusugan na dulot din ng kanyang maling pamumuhay. Ang kanyang karanasan ay nagsisilbing paalala at nagtuturo ng kahalagahan ng tamang pamamahala ng pera, lalo na kung ang yaman ay dumating ng biglaan at hindi inaasahan. Number 10. Keith Goff. Si Keith Goff ay isang simpleng tao mula sa Telford, England. Noong 2005 ay nanalo siya ng mahigit $13 million sa National Lottery. Ang malaking halaga na ito ay agad na nagbago ng kanyang buhay. Kasama ang kanyang asawang si Luis ay bumili sila ng magagarang bahay, mamahaling kotse at nagbakasyon sa mga kilalang lugar. Naging bahagi rin sila ng mga social gatherings at nakipagkilala sa mga sikat na tao. Nabayaran nila ang lahat ng utang, nag-retire ng maaga sa trabaho at nabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak at apo. Ang kanilang buhay ay naging maganda at komportable. Ngunit kasabay ng yaman na ito ay dumating din ang mga problema at pagsubok na hindi nila inaasahan. Sa kabila ng malaking pera ay hindi rin naging masaya si Keith. Ang biglang pagbabago ay nagdulot ng matinding stress at depression sa kanya. Nawalan siya ng direksyon sa buhay at naging target ng mga scam artist na nais samantalahin ang kanyang kayamanan. Subalit, ang pinakamalaking problema ni Keith ay ang pagkalulong niya sa alak. Dahil sa stress ay nagsimula siyang uminom ng alak na nagdulot din naman ng masamang epekto sa kanyang kalusugan. Bukod pa rito ay hindi rin marunong si Keith sa tamang paraan ng paghawak ng pera. Madali siyang naniniwala sa mga maling investments na nagdulot ng malaking pagkalugi. Nawalan din siya ng mga kaibigan dahil sa pagbabago ng kanyang ugali at pamumuhay. Ang pagka-addict niya sa alak at ang pagkakalayo sa pamilya ay lalo pang nagpahirap sa kanyang sitwasyon. Kaugnay pa nito, sa loob lamang ng ilang taon, ay halos naubos na ni Keith ang kanyang kayamanan, ang kanyang magandang pamumuhay at maling desisyon sa pag-invest ay nagdulot ng matinding problema sa kanya. At noong 2010 ay inamin ni Keith na halos wala nang natira sa kanyang napanalunan. Sa huling bahagi ng kanyang buhay ay labis na nagsisi si Keith dahil sa kanyang mga maling desisyon. Sinubukan din niyang magbagong buhay at ayusin ang kanyang sarili. Bagamat may mga taong sumuporta sa kanya, ay patuloy pa rin na bumagsak ang kanyang kalusugan. At noong 2010 ay pumanaw si Keith dahil sa komplikasyon mula sa kanyang bisyo at kalusugan. Ang kwento ni Keith Goff ay nagpapaalala sa atin na mahalaga ang pag-iingat sa pag-manage ng yaman, pagkakaroon ng suporta mula sa pamilya at kaibigan, at lalong higit ang pag-iwas sa mga bisyo. Ang kanyang buhay ay nagsisilbi ring paalala na ang yaman ay maaaring magdala ng kaginhawaan, ngunit maaari din namang magdulot ng kapahamakan kung hindi gagamitin ng tama. Sa pangkalahatan, napakahalaga ng tamang paghawak ng pera upang hindi ito masayang. Nararapat din itong gamitin sa mga mahahalagang bagay at hindi lamang sa mga luho. Maging matalino sa lahat ng bagay upang hindi mauwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan.